Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so it's Sunday morning bago tayo magpunta ng church. So mag-iwan muna tayo ng mga inspiration sa lahat ng mga OFW natin. Yan. 6 things successful OFW do that most OFW don't do. Hirap, parang tongue twister po. Okay, so 6 na bagay na ginagawa ng isang successful na OFW. Okay? So, pero bago yan, announcement tayo sa November 18, magkita-kita po tayo sa Hong Kong, sa Bayanihan Kennedy Town Center. Yan, November 18, 2 to 5 p.m. So, sure na po tayo. Nakabook na po tayo dyan. Doon sa mga gustong magpa-reserve na po, ang deadline natin ng payment will be on September 15. Yan, that's 290 Hong Kong dollars. Message niyo po ako para mabigay ko yung account number ko para po sure na yung slot sa inyo. Kasi limited lang po ang ating pwedeng tanggapin. Hanggang 100 persons lang po. So far may 80 na tayo pero iunahin natin, of course, yung may payment, okay? So, pero kung, mapapausapan natin yung venue, we will be trying to accommodate everyone, okay? And, yung mga nag-order po ng books ko, nagpay isang book at How to Embrace Transformation, plus may t-shirt na tayo and other items. Padating po next week siguro para makita nyo. This only 290. Yan. Pag sasamahan nyo po na isang I Can Change shirt, 550 plus 200 na shipping fee. Alright? So, message nyo lang po ako. Okay, so 6 things successful people, successful OFW do. Yan. So, mag-focus tayo sa mga OFW. Dahil sila talaga yung marami nanonood. Dito naman sa Pilipinas, salamat din po. At para sa atin to, actually lahat na to, pag in-apply mo sa sarili mo, kahit na estudyante ka, kahit na ordinaryong tao ka, pwede siyang mangyari sa'yo. Pwede kang maging successful when you do these things. Okay? So, bakit nga ba may mga nagtatagumpay na OFW? Number 1, they are focused. Okay? So, nakafocus sila sa kanilang target. Unlike ko ang sinasabi, okay, do I sound like a broken record? Ang sinasabi po natin ay, kaya ka umalis, nagpunta sa ibang bansa, kasi meron kang target. Okay? Meron kang goal, meron kang gustong mangyari. At yung successful na OFW, dyan po lang po siya nakatingin sa goal niya. Dyan lang siya nakafocus. Hindi siya nakafocus sa ibang bagay. Hindi siya nakafocus sa mga bagay na hindi papunta dyan sa target niya. Okay? So, kung ito yung target niya, okay? So, and one day, gagamitin na natin. Kakadating lang. So, para may illustration tayo. Okay. Kung ito po ang goal niya, alright? So, lahat ng mga activities na nakakatulong doon, yun lang gagawin niya. So, bago siya mag-decide, may nagaya sa kanya, bago siya mag-decide, tatanungin niya muna yung sarili niya, nakakatulong ba to? Okay? Nakakatulong ba to para sa pag-achieve ng aking goal? Okay? Alright, so, number 1, yan, paki-off muna yung cellphone, mga kababayan. Okay, so number 1, yun po, they are focused. Nakafocus siya sa target niya. Hindi niya kinakalimutan yung target niya. Kaya ako, I suggest sa lahat ng mga OFW, huwag yung sabihin na DH lang ako o ano lang ako dito, mekaniko, eto lang yung trabaho ko, driver lang ako. Kahit anong trabaho mo dyan, okay, so it doesn't matter. Kailangan meron ka pa rin mga guidelines, kailangan may susunod ka rin mga principles, okay? Hindi excuse po yon. So, hindi siya pang high-end lang, okay? So, isa sa mga yon, kailangan may notebook ka. Diba? Meron kang sulatan ng goal mo para tuwing gabi pinag-pray mo, sabi mo, Panginoon, ito yung target ko, magkaroon ako ng lupa, ito yung focus, dito ako magpo-focus, lupa, pagbayad ng utang, pag-iipon, pag-i-invest, pag-start ng aking business, di ba? Second, na ginagawa ng isang successful OFW, they don't waste money. Hindi nagsasayang ng pera isang successful OFW. Minsan may mga nagsishare sa akin, Doc, ganito kasi ginagawa namin pag day off. Minsan sumosobra sa pamimili, di ba? Minsan sumosobra sa mga gastos na hindi dapat gastusan. Pagbili ng mga sale, pagbili ng mga buy one, take one, pero mamaya naman, hindi mo naman talaga kailangan. So, minsan we are wasting our money, di ba? We are also wasting our money pagka
padala tayo ng padala sa Pilipinas na hindi naman nila kailangan, parang nagustuhan mo lang, di ba? So, sayang. So, successful OFW don't waste money. Alright? Number 3, ayan. They don't engage in undesirable things or relationship. Yan. So, any undesirable relationship, any undesirable things, iniiwasan ng isang successful OFW. Okay? Lalo sa ibang bansa. Kasi dyan po meron tayong tinatawag na, di ba may mga kalungkutan tayong nararanasan dyan. Then chances are, so madali tayong, pag nabigyan tayo ng konting emotion, medyo na-fall na tayo ng konti, di ba? So iniwasan natin yung mga hindi tamang relasyon. At hindi rin tamang paggamit ng mga bagay. So baka naman dyan pa tayo gumawa ng mga illegal things. Okay? So successful OFW don't engage in any undesirable things, in any undesirable relationship. Alright? Number 4 po. Ayan. Successful OFW do personal development. Okay? Kanina binanggit ko, kahit anong trabaho mo dyan, kahit simple lang, always desire to develop yourself. Magkaroon ka pa rin personal development. Paano mangyayari yan? If there's an opportunity, you learn new things, learn new skills, attend seminars, attend coaching, if possible, lalo kung may mga libre naman, may mga nag-educate sa atin dyan, di ba? Like IMG, ang ganda ng IMG kasi alam niyo sa mga gusto ko sa IMG, hindi kanya binibitawan. From the very start na nag-journey ka sa kanya, ay ina-educate ka niya tuloy-tuloy. Hindi natatapos yung financial education sa IMG. Hindi ka binibitawan ng organization itself. Alright? So, napakaganda po niyan. So, let's do personal development. Okay. And number 5, ikalimang bagay na ginagawa ng successful OFW, they increase their income. Okay? So, nag-iisip sila kung ano yung gagawin nila, ano yung sideline na pwede nilang gawin, di ba? So, instead of wasting their time, lagi nanonood ng mga sine, hindi ko alam kung possible na manood ng sine dyan, nagsishopping, yung time nila, okay, yung time po nila, they do side jobs, di ba? Doc G, paano naman, sobra naman, puro work naman. Kasi ganito po hindi, pamisa-misa mag-relax din kayo. Kaya lang sinasabi ko nga, yung last vlog ko, yesterday, remember, that's not your home. Your home is your family here in the Philippines. So, ang ibig ko po sabihin, kasi nasabi natin dito, talaga medyo may sacrifice ng konti dyan. Because you are preparing some things, you are preparing big for your family here in the Philippines. Maghirap ka talaga dyan. So, hanggat nandiyan ka, maximize mo na yung opportunity, di ba? Kung may chance na mag-overtime ka, mag-sideline ka, you do it, di ba? Anyway, 2 years lang naman, 3 years lang naman yan, di ba? Okay? ang target mo naman dyan to earn money, di ba? So, you just do it, then pagdating dito sa Pilipinas, enjoy your life, di ba? Sabi nga ni Grant Cardone, you pay the price now, di ba? Pay the price now so that you can pay the price of the future. So that means, kung ano man ang, whatever it takes to reach your target, whatever it takes to reach your goal, you just do it there. Mahirap talaga. Okay? Mahirap talaga. Yung pagpunta mo pa lang dyan, mahirap na di ba? Ang pag-stay mo pa lang dyan, mahirap na Tapos trabaho pa, tapos sideline dyan. Kaya mahirap talaga. Okay? You have to realize that. Dapat hindi mo na kinokontest yan na mahirap. Talagang you accept the fact na medyo mahirap ang situation mo dyan. Okay? So you just have to pay the price now para pagdating mo in the near future, willing, kaya mong mag-invest, kaya mong mag-business, kaya mong bilhin mga bagay na yan kasi nauna na yung sacrifice mo. Okay? And number 6, okay? Number 6 na successful thing na ginagawa na sa OFW, they discipline their family in the Philippines. May tamang disiplina. Yung isang nag-share sa atin para makapag-negosyo siya, okay, ang ginawa niya sa family niya, nag-meeting sila, then, inano niya po, dinisiplina niya. Ibig sabihin ng pagdidisiplina niya po, ay, eto lang ang ipapadala ko, dapat ayan lang yung gastusin nyo. So, wala nang pangalawang padala sa loob ng isang buwan. Wala nang pangatlo, pang-apat. Kasi minsan lang siya nagsusweldo yung sinasabi niya. Once na ako magsweldo. So, pag nagsweldo ako, pinadala ko na sa inyo, yun na yung
pera ko talaga for this month. Then next month na uli magkakaroon ng pera. So yung family niya nasanay na hindi nahingi once lang. Okay? Then alam niyo isa pang tulong na disiplina niya sa kanyang mga family sa Pilipinas. Tinuruan niya magtrabaho, tinuruan niya magkaroon ng side job. So yung nanay niya na nag-aalaga ng mga anak niya, nagpaalaga ng baboy, okay? At nag-monitor ng bukid na isinangla sa kanila. Di ba? Discipline. You need that. Discipline sa family, discipline din sa sarili mo. Okay? So, yan mga Gilibers, ang 6 things that successful OFW do na pwede mong i-apply. Simpleng bagay lang to. Simple, may kasamang hirap, but just do it consistently para sa yung target. Remember, sabi natin, hindi ka habang buhay na nandyan sa ibang bansa. And that's not your home. You have to do something different para makauwi ka dito sa home mo because your home is your family here in the Philippines. Alright, so please share this video sa mga kaibigan mo OFW, family nila dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago ang ating buhay. Alright? So thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go!